Si Luka ngayon sa Lakers, mas lalo nga raw nag-matured pa ang laro ngayong season. Nasa peak performance at prime maturity stage na nga raw itong si Luka. Yan mismo ang nakikita sa kanya since nang mapunta sa Lakers. Hindi lang sa scoring, nagpapakita pa yan lalo ng leadership. Parang si LeBron din mismo nga raw ang naging inspiration nito sa Lakers. Ngayong season, nag-a-average yan ng 35 points per game. Nanguna siya sa scoring points sa league-wide. May 9 rebounds, nasa top 20 naman siya ngayon. May 9 assists per game at nasa top 5 siya sa most assists this season. At 47% field goal shooting at 34% sa 3-point line. Medyo mababa kumpara nga raw sa nakaraang season niya. Yung sinasabi kasi yan na nasa superstar level nga raw yung production na ginagawa ngayon nitong si Luka. Hindi lang scoring, may playmaking at rebounder din. Sa parehong level na to, sa opening stretch ng season, nakapagtala siya ng mataas na scoring outputs mula sa 43, 49 at 44 points sa magkakasunod na laro nila sa early season. Marami ang nagsasabi na si Luka sakto ang bagsak sa Lakers sa prime niya. Ito yung malaking pagkakamali nga raw talaga na ginawa ng Dallas noon na bitawan itong si Luka Doncic, kung saan mismo pumutok ang pick niya dito sa Lakers na. May mga players kasi na pagpasok ng 20-year-old, dyan lumalabas yung full potential at pumapasok sa prime nila. Ayan mismo yung nangyari dito kay Luka. Pagpasok niya sa Lakers, lumabas yung prime performance level niya, mas mabilis, mas efficient at mas nagiging consistent pa kaysa dati. Kung sa Dallas, nagpakita yan ng leadership na parang sumusunod pa siya nun kay Kyrie. Ngayon lumilitaw si Luka, kayang ilid ang buong Lakers. At maging secondary na lang ngayon itong si LeBron. Siya ang offensive focal point ng Lakers at malaking reason kung bakit competitive nga raw yung mga to sa standing ngayon sa Western. Mataas ang averaging niya ngayon, pumapasok yan sa MVP discussion. Kasama siya sa MVP race pundits conversation dahil sa statistical output na ginawa nito. Sa Lakers context, ito yung season na pagkakataon nga raw talaga para kay Luka na makuha ang MVP title. Sinabi niya naman sa isang press interview na gusto niyang makuha talaga ang title na yan, pero malinaw na sinabi nito na wala siyang balak habulin. Kumbaga panahon na nga lang raw mismo ang magdidikta, parang yan yung gustong sabihin ni Luka. Noong 2019 to 20 season, nasa 4th place siya sa MVP voting, pumasok sa top 5. Noong 2020 to 21 season naman, pumasok si Luka sa 6th place sa MVP voting. Noong 2021 to 22 season, nasa 5th place pa rin siya. Noong 2023 to 24 season naman, 3rd place siya sa MVP voting sa likod ni Jokic at Shai Gilgeous. Sobrang consistent itong si Luka pagdating sa MVP race. Tapos ngayong season, silang tatlo pa rin ang nasa top 3 voting. Kaya sinasabi na talaga ito yung season para kay Luka na makuha ang MVP title, lalo na kung magtutuloy-tuloy ang mataas na averaging at performance at yung context niya sa LA Lakers. Hindi malabo nga raw na makapasok si Luka sa serious contention sa MVP title ngayon. Sinasamantala naman ngayon ng Lakers front office dahil sa report, ang Lakers mas pinapriority yung mga mas batang role player sa market na nasa range ng edad ni Luka at Austin Reeves, katulad sa pagkuha nila kay Jake LaRavia na ngayon nasa 24 pa lang, papasok na rin sa pick si Ayton, kabatch ni Luka na 27-year-old ngayon. Si Smart lang ang kinuha nila sa pre-agency na nasa 30 plus dahil lang rin yan mismo sa ni-request ni Luka Doncic. Nasa strategic shift ang Lakers ngayon sa new school core, lalo na kung magre-retiro nga raw itong si LeBron. Ang Lakers sa report mas gustong mag-target ng mga players na nasa edad 24 to 23 year old. Diyan kasi papasok pa lang yung mga pick at prime ng mga players. Yan ang priority ng Lakers ngayon sa trade discussion o roster upgrades nila. Dati sa era ni LeBron, ang Lakers pina-priority ang traditional veteran heavy. Nagdadala sila ng mga 30 plus year old para sa instant experience at leadership. Pero ngayon, dahil nga may young superstar sila gaya ni Luka Doncic at yung potential nitong si Austin Reeves na maging superstar din, ayaw nilang mapag-iwanan sa pace and athleticism ng ibang mga powerhouse team. Mas gusto nilang bumuo ng roster na may mga batang core para suportahan si Luka at Austin Reeves para sa future contention nila.